I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Bibigay ko itong apple na ito kay Apple Nieto. Ma'am, saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan hanggang siya ay mamatay. At apple na yan, ibigay mo kay Snow White Joel Chua. Alam niyo, diba si Snow White kumain ng apple tapos nabilaukan. Apple yan. Bigay mo yan sa kanya. Paksak mo yan doon sa bibig niya. Kita nyo kung gaano siya kabastos? O, di ba? Vice Presidente po yan. Tingnan nyo yung pag-uugali niya. Sobrang bastos. Bastos talaga. Parang unprofessional. No, abogada pa naman din. Ganyan ba ang asal ng isang abogada? Hindi. Ganyan ba ang asal ng isang presidente? Hindi. Vice Presidente? Hindi. Yan ba ang gusto nyo maging presidente? Mas masahol pa yan kaysa kaysa Satanas. Mas masahol pa yan kaysa sa ama niya. Tingnan nyo. Sabi ko nga, 'di ba? Ako, hindi nyo po ako masisisi. Kung bakit minsan nasasabi ko, ito si Sara Duterte, mamatay tao talaga eh. Oh, tingnan mo kung paano niya binastos si Congressman Chua. Oh. 'Di ba? Oh. Tingnan nyo mga kababayan, ang pag-uugali niya. Grabe. Bastos niya as in. Biro mo yan? Sasabihin niyang ganun para mamatay si Congressman Chua? Isa lang ang nakikita ko dito eh. Mamatay tao eh. Oh, sabi nila sa kanyas, siya ang napasimuno ng Tukhang Queen nung naging siya sa Davao, mayor. Oh, Tukhang. Tukhang ba? Tukhang. Ika nga, tukhangin mo yung isang tao para matigok. Yun ang pagkakaintindi ko dun. 'Di ba? Tingnan nyo naman yung sinabi niya kay Pangulong Marcos Jr. Nag-hire siya ng hitman para patayin si Pangulong Marcos Jr. O anong tawag nyo doon sa sinabi ko? Totoo. Ang tingin ko, mamatay tao ito talaga. Hindi nyo ko masisisi. Yun ang nakikita ko. Oh, 'di ba? Marumi ang pagkatao nito, mga kababayan. Yan ang hindi natin pwedeng papayagan. Yan ang hindi natin pwedeng papayagan na makaupo sa Malacanang. Hindi natin pwedeng papayagan dahil manganganib ang bansa natin. Tiyak, babalik na naman ang mga smuggle ng mga Chinese dito. Yung pogo, ibabalik lahat yan. Babalik na naman yan, brutal sa drug on war. Ay, nako. Nako. Yung ganitong klaseng pag-uugali, nakakahiya siya. Ang bastos niya, pinapakita niya lang ang pagkatao niya. Kulang sa aruga. Unmannered. Walang ito eh. Wala siyang disiplina sa sarili niya. Masyadong mayabang masyado. Oh, 'di ba? Hindi siya pwede ganyan na mamuno sa Pilipinas. Ay, kawawa lang siya. Talagang mapapatalsik siya talaga sa Malacanang, maniwala kayo sa akin. Huwag niya masyadong minamaliit ang majority. Baka may kalalagyan nito. Pag ito ay nakaupo sa Malacanang, tsaka hindi i-allowed ng Panginoon na iupo ito. Bakit kanyo? Sapagkat alam ng Panginoon ang plano nito. Ang plano nito, pag nakaupo yan sa Malacanang, gaganti. Yan, tingnan nyo na lang dito. Kung anong pinagsasabi niya kay Congressman Chua. 'Di ba? Ang yabang niya. Tatakbo lang yan para gumanti. Kaya yung mga senador na inendorso niya PDP laban, parang awa nyo sa mamayang Pilipino. Huwag nyo iboto. Dahil pag yan, nanalo ang lahat mga yan. Mamayani at maghahari dito mga Chinese na mga
mga Chinese na drug lord, guys. Oh, 'di ba? Tsaka hindi pwede ng ganitong klaseng pag-uugali. Hindi lang 'yan, mga kababayan. Ha? Oh, ito pa. Oh, ayan oh, pinagmumura niya nga si Congressman Chua. Ayan oh. Biro mo. Oh, ito pa. No, hindi niya pati pinalagpas si Congressman Abante. Ay, yung mga followers niya, tingnan nyo naman, tumatawa pa sila. Parang tuwang-tuwa na ba sa mga pinagsasabi niya. Ayan, oh. Tsaka grabe manlait ito. Vice President Sara Duterte campaign against Manila 6th District. Representative Bini Abante ay reviving on one of his most unflattering photos. Agaya, no? Oh, ayan, no? Pinakita pa habang nag-ano. Grabe, Sara Duterte subject Bini Abante to tank clashing using viral photo. Oh, yan, no? Tingnan nyo. Grabe kabastos nitong babaeng ito, sa totoo. Ganyan sa kabastos. Walang modo ito, walang respeto. Oh, yung papa niya nga hindi niya yata inirerespeto. Oh, 'di ba? Hindi naman sila nag-uusap 'yan eh. Ewan ko ba kung bakit ito ang binoto natin. Talagang nabudol tayo, mga kababayan. Sa bagay, alalahanin niyo si Congressman Abante, ano 'yan? Pastor po 'yan. Kaya hindi gaganti po 'yan. Bagkus si pagdasal niya. Sabi ko sa inyo, dahil sa asal ni Sara Duterte, malamang matatalo ang mga kandidato nito. Kasi si Lord, mga kababayan, hindi po natutulog ang Panginoon. At nakikita niya kung ano po ang layunin ni Sara Duterte. Ako, may guys, yung may personal opinion. Tatakbo yan para gaganti. Maniwala kayo sa akin. Sabi nga ni Digong, 'di ba? Pakiusap niya, dapat ipanalo do yung mga senador niya. Gaganti mga yan. Dito pa lang nakikita natin yung nila, yung galaw nila eh. PBBM pa lang si Pangulong Marcos Jr. Alam na ang mga galaw niyan. Ang nakakalungkot dito, mga kababayan, si Senator Amy, katabi niya pa. Wala binalahura na nga ang kapatid niya. Kung anong pinagsasabi, wala, tumatawa pa rin. Ewan ko. Di ko alam. Ano ang masasabi niyo dito sa babang ito, sa pag-uugali niya? Oh, pero hindi sa pinatulan ni Congressman Chua, guys. Pinabayaan niya lang. Oh, kaya nga sabi ng iba may saya dito. Dalhin niyo na sa Mandaluyong. 'Di ba? Oh. Magrarally sa Maynila. Napahiya siya doon, 'di ba? Kinukutya siya doon, Marcos. Oh, ito pa. Binunyag dito si Ramon Tulfo. Si Montulfo tungkol kay Sara. Kasi ang napabalita ngayon, 'di ba? Maraming mga Chinese dito na kumakalat. May mga hacker na gusto talaga nila nasisirain na ang gobyernong ito sa pamamagitan itong yung farm trolls na nagkakalat sa social media, na nagpapalabas sa post, nagpapalabas sa kanilang account na ganito ang Pangulo, ganito ang administrasyon, o katulad yung sinabi ni Sara, yung bigas daw tawag dito, pagkain ng baboy, part ng paninira nila yan. Kasi may funding ang China, pinafunding ng China na pera itong mga troll farms na mga ibang Pilipino na bayaran, mga kababayan. Kaya nga sabi ni Jose Castro, delikado ito. Kaya nga pinaimbestigahan ito ni Pangulong Marcos Jr. Kaya abangan po natin. Ito mahaba ito, mga kababayan. Kahit si Senator Tolentino na ibunyag na ito, mga kababayan. Mamaya pakita ko sa inyo. Ito sabi ni Montulfo. Sabi niya dito, Papers Tonight, giniit ng kolumnistang si Ramon Tulfo na hindi na dapat ikagulat ang pagdami ng trolls na nagtatanggol sa kampo ng mga Duterte. Ayan Ayon kay Tulfo, libu-libong online trolls ang sumasalakay sa kanyang Facebook page tuwing tinalakay niya ang umano'y kapalpakan ng kabaliwan ni Vice President Sara Duterte. Agay, dalawang malalaking dyaryo ang mga banner headline tungkol sa mga trolls na pinapundahan ng China. Senate probe, suspect China-funded troll farm, Philippines Daily Inquirer. Sabi ni Tulfo, totoo po yan, mga kababayan. Sabi pa dito, government contracted Makati firm for troll farms. Philippine Star, mababasa sa post ni Tulfo. May connection pa rin ang mga Duterte sa China.
Isang proof si Martin Andanar na dating sekretary ni Presidential Communication Office o PCO, dating press office ng Malacanang, ay nagtatrabaho ngayon sa malaking TV station sa China. Sabi ni Tulfo, tama po yan. Si Andanar, napabalita po yan. Ni, sino mo, si JB Ejercito ba ito? Totoo po yun mga kababayan. Nabayaran ng China. Another proof, inaming kamakailan ng isang influencers sa House of Representatives na siya at kapwa niya influencers ay inimbitahan sa China upang mag-aral. Ang mga trolls na ito ay mga traidor sa bayan at dapat kasuhan ng treason dahil sila'y mistulang espiya ng China. O alam niyo naman po kung sino yung naimbita sa 'di ba? Sa Quadcom tungkol dito sa fake news. Kilala niyo namang mga 'yan. Pumunta sila ng China kasi inimbitahan sila. So sa tingin, ako rin sa tingin ko parang sila po yung mata ng China dito sa Pilipinas para magkalat ng lagim. Kaya tingnan nyo naman kung paano nila siniraan ang Marcos administration. Now, alam nyo mga kababayan, God is good all the time. Kasi walang usok na hindi umuusok. O, diba? Kumbaga, walang usok na hindi uusok sapagkat ang ating Panginoon, mga kababayan, hindi niya papayagan ang klaseng ganitong masawang gawain dito sa ating bansa. Lalo na ang Pangulong Marcos Jr. Ang kanyang puso ay puro tulong lang, pag-aayos ng mga gusot o problema sa bansa at tumulong sa mga kapwa Pilipino natin, sa mga magsasaka, sa mga maralita. Alam nyo ba, yung ganyang pamamaraan na ginagawa ng isang Pangulo, yan ay kinalulugdan ng ating mahal na Diyos. Dahil dyan, mga kababayan, sa ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. na puro focus lang sa pagtulong sa ating mamamayan, sa ating kapwa Pilipino, yan ay malaking blessing na ipagkakaloob sa kanya ng Diyos, na maraming blessing pang darating na hindi niya papayagan na itong mga salot sa lipunan ay mamayagpag dito sa bansa natin. Sapagkat ang Diyos, mga kababayan, walang sino man makakatalo sa gumawa ng kabutihan. Lagi nyo tandaan yan. Pag once na tumulong ka sa kapwa, maraming blessing na dumarating sa pamumuno ng isang pinuno tulad ni Pangulong Marcos Jr. Maraming paraan ng Panginoon, mga kababayan, kung paano niya bibigyan ito ng katalinuhan ang Pangulo. O, di ba? Sabi nga natin, ito si PBBM, wala nang ito wala na lang ginawa ito kundi tumulong ng tumulong. Ito po ay maganda sapagkat naaayon ito sa salita ng Diyos, guys. Tandaan nyo yan. Biblical po yan. Ang pagtulong, ang pagtulong sa kapwa, mga kababayan, biblical po yan. Pag ikaw'y tumulong, tiyak na tiyak yan. Maraming blessing ang darating sa buhay mo or sa pamilya mo or sa administrasyon mo, tulad ni Pangulong Marcos Jr. 'Di ba? Malinaw na malinaw, ang Diyos ay laging nakatanaw sa atin lahat. Magkakaroon tayo ng mga blessing sa buhay na aayon yan sa gawa natin. Ganun lang yun, kasimple, no? Ramon Tulfo, critics ni BP Sara, kinukuyog ng China-funded DDS trolls. Di katakataka na magkaroon ng libu-libong trolls ang kampo ng mga Duterte dito na lang sa aking FB. Ayan, kapag pinag-uusapan ay ang kapalpakan at kabaliwan ni Sara Duterte ay libu-libong trolls ang kumukuyog sa akin. Pahayag ng kolumnista Susmar Yusuf. Kahit naman sa comment section ko, ganun din naman Yes, kasi nagkakalat ang mga yan. Funded by China, guys. Funded by China, yan po ang katotohanan. Kaya maging maingat kayo sa mga pinanood nyo. Ang tanging solusyon lang yan, isa sa mga solusyon, huwag kayong maniniwala sa mga post ng itong maka-China na ito. Totoo yun. Sa ating mga mamamayang Pilipino, ang tanging magagawa lang natin, huwag tayong maniniwala sa mga post ng fake news. Maniniwala lang kayo, mga kababayan, sa mga pro-government vloggers, sa PCO, RTV Malacanang, sa page ni Pangulong Marcos Jr., at saka sa mga lehitimong media
mainstream media, GMA, ayan, no? Wag kayong maniniwala dito sa mga salot na ito. Gusto nilang sisirain si Pangulong Marcos Jr. Pero pakatandaan nyo, ang Panginoon ginagabayan si PBBM. At si PBBM, binigyan ng Panginoon katalinuhan na ganito ang gagawin mo. Di ba? Para ito ay mawawala ang mga salot sa lipunan. Tulad na lang yan. Yung 24 kilong bigas, kinagat yan ng mga troll farms. Ang palabas nila, masama. Bukbukin. Hindi maganda. Hindi makain ng tao. Ganun, ang dami. Titirahin nila yan. Kaya, ang tanging magagawa lang natin ng mga pro-government vloggers, kukontrahin natin sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga iba't ibang vloggers na nagsusurvey sa 24 kilong bigas na sobrang puti, ang ganda, ang sarap. Yun, spread natin lahat yun. Even sa mga followers natin, spread nyo yan para makita ng sambayan ng Pilipino na hindi totoo yung pinapakalat ng mga trolls, ng mga dilis. Totoo yun. Yan lang ang tanging magagawa natin, maitutulong natin sa pamahalaan, mga kababayan. Effective yan, maniwala kayo sa akin. Ako, yan po ang aking tutukan dito. Kaya naman yung isang video ko galing kay Sir Palerista, talagang sinadya ko po yun para kontrahin itong mga salot na ito na kumakalat sa social media. Kung talagang mahal mo ang mamayang Pilipino, kapwa mo mamayang Pilipino, mahal mo ang Pilipinas, ganyan ang gagawin mo. Spread the good news. Yung talagang totoo, na pawang katotohanan lamang, sabi ng GMA7. Ako, mga kababayan, hindi ako humihingi ng kahit 5. No, ang akin lang dito is yung makakatulong po ako sa pamahalaang Marcos to spread the good news. Yan lang eh. So dito, nakakatakot ito, kaya magiging magiging aware tayo sa pinanood natin, Alam na alam nyo kung sinong paniniwala nyo o hindi. Pero pagdating sa mga Duterte camp, sa mga Duterte posting, Duterte followers, Duterte vloggers, ay nako, lagyan nyo na lang ng tae sa comment section. Ganun lang yun. O ito pa, isang congressman, hinikayat ni Cagayan de Oro, Representative Rufo Rodriguez, ang Department of Justice, which is ang DOJ, na maghain ng kasong kriminal laban sa mga opisyal ng membro ng Board of Directors ng kampanya na kinuha ng China para sa troll farms. Ulat ni Kathleen Jen. Ayan, sabi ng Radyo Pilipinas, mahaba ito kaya short lang. Malinaw na malinaw dito, mga kababayan, na paimbestigahan dapat. Yes, tama po yan. Sana po ang Quadcom, imbestigahin yan para nang sa ganun matigilin ganitong klaseng mga paninira sa ating bansa, mga kababayan. Kasi alam nyo, kailangan po natin ibuto ang alyansa. Natanggal na si Amy at saka si Villar. Ipalit nyo kung ano ang gusto nyong ipalit. Ipalit nyo. Wag natin ibuto ang PDP. Once na manalo yung PDP, mga kababayan, isa lang po ang layunin nila yan makaupo sa Senado to protect this itong mga China troll farms na ito, para magawa nila yung mga gusto nilang gagawin dito sa bansa natin. Baka alam nyo, kung hindi tayo kumilos, mga kababayan, hindi natin suportahan ng gobyerno, baka kamukat-mukat natin pag-aari ng China yung Palawan, Boracay, saan pa, mag-ingat tayo. Kailangan natin suportahan ng Pangulong Marcos Jr. Sa pamamagitan ng wag ibuto ang PDP. Yung mga kampo ni Sara Duterte. Ay napakaswerte nila ng China. Kasi makikinabang ang China dyan pag nanalo ang PDP. O lalo na yun si Sara, pag nakaupo sa Malacanang, ang laki ng pakinabang ng China. Baka totally mawawala ng ayungin shore sa atin. Pati ang Sambales, baka mawala na yan. Ganun. Kaya mga bes, magiging bukas ang ating mga mata. Gising tayo dapat na wag iboto itong kampo ni Sara Duterte. Nako. Ingat lang sa ating lahat, mga kababayan. Ilang weeks na lang, 3 weeks na lang before election. Yan ang pakatandaan natin. Sanib pwersa tayo, mga kababayan. Mahalin natin ang ating sariling bansa. Wag natin hayaan na makapasok itong mga banyaga na walang ginawa kundi gustong kamkamin ang ating pag-aari dito sa bansa na ito. So,
personalidad. Mismong Chinese Embassy umano ang nagbayad ng halos 1 milyong piso sa isang marketing solutions company sa Pilipinas noong 2023 para mag-operate ng troll farm o keyboard warriors. Ayon yan sa mga dokumentong isiniwalat ni Senator Francis Tolentino sa isang Senate hearing. Ang siste, daan-daang fake social media accounts ang ginawa ng kumpanya para ipakalat ang iba't ibang mensaheng iniutos ng China at mag-post ng mga negatibong komento laban sa mga government officials na tumutuligsa sa China. Akala natin ay yun ang tunay na sentimiento ng mga nagpo-post at nagre-react, ay subalit ito pala nagpapatunay na binayaran. Binayaran ng People's Republic of China para sirain hindi lang ang kredibilidad ng isang tao o namumuno kung hindi ng ating bansa. Ipinagmalaki pa raw ng kumpanya sa accomplishment report nito na higit 50,000 na ang followers ng troll accounts nito. Sinisikap ng Newswatch Plus na kunin ang panig ng Chinese Embassy pati na ng private company. Ayon kay Tolentino, marami pang ibang kumpanya ang binayaran ng China para sa disinformation at influence operations. At ayon sa National Security Council o NSC, ganito talaga ang gawain ng China. Ang labanan po kasi ngayon, Mr. Chairman, is a public opinion. It is part and parcel of what they call as United Front work. May mga indikasyon rin daw na kumikilos na rin ang Beijing para impluwensyahan ang magiging resulta ng halalan sa Mayo sa pamamagitan ng pagpapakalat ng paninira sa mga kandidatong anti-China at papuri naman para sa mga kandidatong pro-China. Ang napapansin kasi namin, when there are statements coming from the Beijing, they are amplified by local proxies here in the Philippines. So kung ano yung script na nanggagaling sa Beijing, yun din naman ang sinasabi nila dito sa Pilipinas. Ayon sa National Security Council, may hawak itong listahan ng mga local proxy. Kabilang na ang nasa 10 social media influencers na kasabwat umano ng China. Kaugnay naman ang isiniwalat ni Senator Francis Tolentino na kumpanyang binayaran umano ng China para mag-operate ng troll farm. Iimbestigahan daw yan ng National Bureau of Investigation. Nanawagan rin ang intelligence and security officials sa Commission on Elections na aksyonan ang posibleng campaign violations ng mga taong tumutulong sa China na impluwensyahan ng halalan. Delikado at nakababahala ito ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, lalo na kahit ang komisyon, biktima raw ng trolls na nagsasabing hindi ito mapagkakatiwalaan. Sana po wag natin kagad basta paniniwalaan ang lahat ng nakikita natin, lalo na po sa social media. Dapat totoo. Ayun mga kababayan, narinig nyo? Kaya delikado tayo pag hindi tayo kumilos mga bes ha. Hindi tayo makipagkaisa sa ating pamahalaan na sa pamamaraan na wag tayo maniwala sa mga post ng mga pro-China. Ang masaklap lang dito at masakit, kapwa nating Pilipino na kaya pang sirain yung ating bansa, mga kababayan, at kaya nilang ipagkanulo yung ating bansa sa mga taong na alam po natin malaki ang pakinabang nila pag sila po ay nakaupo sa pwesto. Ito po ang nakakasakit, kapwa Pilipino mo pa, di ba? Nakakasakit ng damdamin yung ganon. Imbes magtulungan, para sa kapayapaan, kaunlaran, pagkakaisa, pagpapalago ng ekonomiya. Kaso hindi Kahit gaano kagaling ang isang pinuno, kung mayroong mga ibang Pilipino ay ganid sa kapangyarihan, gustong umupo, di ba? Pero wala naman silang kakayahan para umupo sa palasyo. My goodness. Palpak. Immature, lack of experience. Hindi magandang ugali, bastos. Di ba? Ugaling askal, palaaway, insecure, inggit. Kawawang bansang Pilipinas pag ganyan mga tao ang papayagan natin makaupo. Sa pamamagitan, by the power of the Filipino peoples, na huwag iboto
ang pro-China na kandidato. Kaya, mag-ingat po tayo at ipagdasal natin ang bansa natin, lalo na ang Pangulo. Naway maging matatag at malakas labanan ang mga salot sa lipunan. Dahil siya lang ang may kapangyarihan sa ngayon. Dahil siya po ang Pangulo ng Pilipinas. Kaya, abangan po natin kasi inuutos niya na imbestigahin itong mga salot na ito, yung troll farm na ito. Na sana, soon as possible, maimbestigahin na ito. So yun guys, kayo na pong balang musga. See you again on my next upload video. Bye 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 and babus. God bless Philippines.